nasa sermon stage na tayo, so nag-accelerate tayo ng nag-jump tayo sa ating supposed to be na meron tayong Bible study, so wala po tayo ngayon. So muli, magandang hapon mga kapatid. Yung sermon po natin is actually one time na meron akong kasama ng mga kaibigan ko. Nakikita ko paano iba yung kanilang paniniwala, pero nakita ko paano yung kanilang espiritu bilang sa kanilang paniniwala na sila sumusunod sa Diyos. So napakasigla nila. Very vocal sila sa kanilang pananampalataya. Ito po yung mga denominations, no? Kung meron kayong mga kaibigan ng mga charismatic, siguro mga Pentecost, yan, masyado silang masigla sa kanilang pananampalataya. Very vocal sila. Lagi nilang nababanggit yung pagpapasalamat sa Diyos, kahit kausap mo lang, yung pagbibigay sa kanila ng blessings ng ating sinasabi ng Panginoon nila. So, ito po naisip ko na naiinggit ako during that time. Bakit sila napaka-vocal nila? Pag nagkasama-sama sila, ang saya nila, at makikita mo na meron silang Diyos na sinusundan. No? Yun yung mga denominations. Tapos naisip ko, bakit hindi kami ganun? Parang masyado kaming tahimik. Sinisip ko ganun. So nagbulay-bulay ako, bakit? Ano yung pagkakaiba nila sa atin at pagkakaiba natin sa kanila? Inisip ko, ano yung pagkakaiba namin? Bakit ganun? So inisip ko, pero during that instance, naisip ko na ano yung pagkakaiba. Kasi nakita ko sila, paano sila maglingkod sa Diyos. So nakikita ko yung pagkakaiba. So, why are they so emotional and very vocal with their faith? No? Anong meron nga sila? Para silang in love, no? Na lagi silang masaya, masyadong malalim ang kanilang pananampalataya pag tinignan mo. So, ang sinabi ko, the fullness of the denominations, kasi lagi silang parang puno ng espiritu, yung mga denominations. So, yung tatlo lang yung pinaka groupings ng ating Bible study ngayon, no? Una, the fullness of the denominations. So napakasigla nila, parang napakasagana ng kanilang espiritu, para wala na silang hahanapin pa. Tayo lagi tayong may hinahanap. Paragi tayong may kulang, no? So, ito yung mga example na makikita natin from them, na lagi nating naririnig. Sabi na, I claim it already. So, parang pag nanalangin sila, kinlaim ko na yan. Marireceive ko yan sa ating Panginoon. Very positive sila. Very positive. Although alam natin na yung pagpapanalangin natin walang assurance na ibibigay ng Diyos. Kung ibibigay niya, walang assurance kailan. So, depende kasi yan sa panalangin na hinihingi natin. Baka humingi tayo ng imposible, na baka humingi tayo ng more on material things instead of spiritual things. Parang ganon. So, walang guarantee yun na ibibigay ng ating Panginoon. Pero sila, talagang kiniklaim nila na parang na-receive na nila yung some verses sa Matthew na Mark 11 yata. Parang sa Mark 11. So marinig mo sa kanila napaka-positive talaga nila, no? Dito sa verse na to, truly I tell you, if anyone says this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. So ito yung pinagbabasihan nilang
versikulo. Kung anong hiningi mo, bibigay yan ng Diyos. Pero alam natin may palatuntunan dyan ang Diyos. Hindi doon na natatapos yun. Depende kung hinihingi natin. Depende. So, ibibigay niya yan sa kanyang sariling time. So, hindi sa panahon na gusto natin. So, depende yun. So, saka yung prayers na to, meron provision nga yan. So, depende yan kung valid ba yung prayers natin. Pero sila, very positive. Pagka nagnalaing sila, ang expect nila is matatanggap nila yan. Tayo hindi. Nasa mercy ng Panginoon kung ibibigay niya yung panalangin natin. So, ipagkakaiba natin. So, tinitingnan natin dito yung kino-compare natin yung espiritu at pananampalataya nila at saka sa atin. So, binabangga lang natin. So, ano yung meron sila, ano yung meron sa atin? Sabi, I received so much blessings from the Lord. So, marinig ko sila puro blessings, puro material things. Kaya napakasigla talaga nila. Imagine mo kung tayo, lagi tayong may pera. Di ba tayo masaya? Parang napakasigla natin, di ba? Pero hindi kasi yun yung hinihingi natin eh. More on spiritual. Kaya ganun. So, pero sa ganyan, marami silang blessings. Pero bukas palad sila kung titingnan mo. Magaan silang tumulong. Yung nakikita ko. Napakagaan, no? Tayo kasi, dun sa 2 Thessalonians 3:10, yung nakasulat doon na ang huwag namang gumawa, huwag namang kumain. Huwag sana mag-instill sa isip natin yung kung wala yung kapatid, tamad yan. Huwag nating isipin yun. Kaya baka yun ang nagiging hindrance para hindi tayo tumulong. Ay hindi, baka tamad ito. So hindi ko dapat tulungan. So baka yun nagiging hindrance natin, kaya ayaw natin tumulong sa ating mga personal na blessings kung meron man tayo. So wag sana maging hindrance yun. No? Sila talagang nakikita ko ang luwag nila sa pagtulong. So dito, sa C, God will make me prosperous. Totoo naman, napakadaming mayaman sa kanila. Kumpara sa atin, sa isang congregation, baka wala pang mayaman eh. Swerte na tayo kung mayroon isang mayaman na Kristiyano sa isang congregation. Usually, lahat kung hindi duka, katamtaman yung pamuhay, eksakto na nakakaraos. Usually, tayong lahat, ganon. Eksakto nakakaraos tayo sa ating pangangailangan. Tingnan natin si Solomon. Si Solomon ay napaka-prosperous na tao. Pero bakit siya prosperous? Kasi nakipag-compromise siya. Di ba, napakadami niyang negosyo. Nakipag-compromise siya sa iba't ibang lahi. Nakipag-compromise siya. Minsan, isa nang aayunan niya yung paniniwala ng ibang mga tao. So parang very, very political siya. So kung Kristiyano ka, hindi mo kayang gawin. So hindi talaga yayaman yung isang Kristiyano. Pero sa kanila, since na puro love and prosperity yung nasa isip nila, they doesn't care kung nagkakasala sila. Ang importante sa kanila is yumaman sila. So kaya prosperous sila. Kung titingnan mo, bakit sila mas mayaman kaysa sa atin? Kasi tayo, meron tayong filter. So napipilter tayo, hindi natin kayang gawin. Basta-basta yung isang bagay kung hindi sang-ayon sa Diyos. God will never leave me nor forsake me. So, napakaganda ng espiritu nila. So, very positive. They trust God. No? They trust God. Laging nilang marinig sa kanila, makakaraos kami. Nandyan ang ating Diyos. Yun ang marinig sa kanila. Napaka-positive nila. Ang lalim ng pananampalataya nila sa Diyos. No? So they have a positive outlook. Tayo ba meron tayong negative outlook? O meron tayong positive outlook? Kaya nga lang, hindi natin talaga sila katulad. No? Hindi natin sila katulad. So malayo yung espiritu natin sa kanila. So makikita natin, iba yung pananampalataya natin. Kumbaga, pag sinabi mo, iba yung doctrine sa pananampalataya. Yung faith nila talaga malalim din, no? Tapos filled with the Spirit. Tayo,
pananampalataya natin, nakaayon talaga sa aral ng ating Panginoon. Pero meron ba tayong spirito na nasagana, na masaya, na excited sa ating Panginoon? So, titingin po tayo ng example no, dito sa Exodus chapter 32. Nung panahon na umakyat si Moses sa Mount Sinai. So, basahin po natin yung versikulo. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him," sabi nila. So, nainip sila. So, iniintay nila bakit hindi pa bumababa si Moses. So, ang ginawa nila, nagkaroon sila ng ibang, kumbaga, nagkaroon sila ng ibang kaisipan. Sa 32:2, sabi niya, Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. So lahat ng mga jewelries nila, earrings, binigay nila kay Aaron. So all he took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf. So ito yung golden calf na sinasabi nila. Fashioning it with a tool, then they said, "These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt." So gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Patuloy natin. So when Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, sabi niya, "Tomorrow there will be a festival to the Lord." So the next day, the people rose early and sacrificed burnt offerings. Sabi nila, rose early. So excited sila. And sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. Afterward, they sat down to eat and drink and got up to indulge revelry. So alam natin na hindi gusto ng Diyos ang revelry. No? Tuloy natin. 7. Then the Lord said to Moses, "Go down," sabi niya, "because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt," sabi niya. "They have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to eat and sacrificed to eat and have said, 'These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt.'" So pinababa ng Diyos si Moses, sabi niya, puntahan mo sila. So karamal-dumal sa Diyos yun eh. So ano makikita natin? They serve God according to their will. So yun yung pagkakaiba natin sa mga denomination. They serve God according to their will. So yung kanilang, kung paano sila magkaroon ng service, so ibang-iba sa atin. Sa kanila napaka-saya. Sila yung nag-design kung paano nila i-worship ang Diyos, kung paano nila i-serve. Sila yung nag-design. Nagkaroon sila ng kung ano-ano. Meron silang concert. So ikaw, tayo nga naman, kung mahilig ka sa concert, pupunta ka dun sa pag-service dahil masaya yun eh. Kung titingnan mo yung mga denomination, nag-e-evolve talaga yung turo nila. Yung mga Catholics, meron na rin silang maliliit na concert sa kanilang mga simbahan. Kita nyo yung artista na bata, in-invite sila, nagkaroon ng pag-aawit dun sa simbahan. Dancing queen pa yung inawit. So, di ba, nabash si Julian Sanusi ba yun? So, nabash siya. So, yung comments nila, bakit ginagawa yun sa loob ng kapilya? Kasi nga, sumasang-ayon na sila dun sa ganong mga concert. Dati, ang merong mga ganyan is mga born again lang. Nagkaroon yung namatay, si MCGI. Si Soriano, nagkaroon din sila ng concert. Ngayon makikita mo, meron na rin yung INC.
So, nag-start na silang ganun. So, ako dun dahil yung sa service na, nagpag-render na namin ng mga events, nakita ko yan. So, mabibigla na lang ako, ganun pala yung gagawin nila. So, maganda rin dahil nakikita ko ano yung klaseng meron sila pagbabago sa kanilang pananampalataya. So, nag-evolve talaga sila. Umaayon sila kung ano yung gusto ng society, kung ano yung gusto ng marami. Tayo, hindi tayo pwede. No? So, nag-iiba. So, they serve God according to their will. Kaya ikaw nga, dinesign mo paano mo pasasayin yung, kunwari, dinesign mo paano pasasayin yung isang tao, ginawa mo, masaya ka dahil ikaw nag-design nun inisip mo na magiging masaya siya. Versus dun sa, eto yung gawin mo, sabi sa'yo ng isang tao. Baka yung pinapagawa niya sa'yo, hindi masaya, so feeling mo, hindi ka masaya. So, ganun siya. So, magkaroon tayong another example. Dito sa 1 Samuel, ito yung panahon na nasa Canaan na yung mga Israelites, no? Ang design kasi ng Diyos, ang gusto niya maging unique yung Israel. Wala silang physical king. Prophets meron, pero wala, hindi ganun yung design ng Diyos. Ngayon, ang gusto ng mga Israelites, magkaroon sila ng physical king. Dito matanda na si Samuel, malapit na siyang mag-expire na nakikita nila. Sabi nila, they said to him, "You are old," sabi niya, "and your sons do not follow your ways. Now appoint a king to lead us." May dalawang anak yan si Samuel eh. So hindi sila tapat. So naging corrupt sila. "Appoint a king to lead us," sabi niya, "such as all the other nations have." So yung all other nations have, ibig sabihin, gusto nilang maging kamukha. Na ayaw naman ng Diyos na ganon, gusto nila maging unique. Pero gusto nila maging katulad na nakakarami. So magkaroon sila ng physical king. So, ganyan nangyayari sa mga denomination. Kung ano yung nakita nila maganda sa mga denomination, yun ang sinusunod, ginagaya nila. Yun, para maka-attract sila ng mas madaming mga members. But the people refused to listen to Samuel, sabi niya. No, they said, we want a king over us, sabi niya. Then we will be like the other nations, with a king to lead us, to go out before us and fight our battles. So gusto nila merong hari na mangunguna sa kanilang mga pakikipaglaban. So ganun nangyari doon. At ang napili nilang hari ay ang binigay ng Diyos sa kanila ay si Saul. Alam natin naman si Saul ay isang palpak na hari sa Israel. So sila yung nagkasala. Be like the other nations. And that is why we are not like them. Hindi natin sila katulad talaga. Ang gusto nila is kung ano yung gusto nila. Ngayon, bakit we always feel empty? Bakit parang palagi natin na feel na parang may kulang sa atin? Kulang tayo ng sigla. Bakit kulang tayo ng sigla? Pag kinompare natin, napakasigla nila. Ano yung pagkakaiba? Ano yung kulang sa atin? Ano ba yung pananampalataya na meron tayo? What kind of faith do we have? Baka kulang tayo ng pananampalataya. Una, because we felt we always fall short. Lagi tayo nagkukulang na iniisip natin. Lagi tayo may kung bakit. Kasi we focus on not to sin. Sila we focus on how they prosper. Ang lagi lang iniisip, God is love. Pero tayo hindi. Tapos na tayo dun eh. Alam natin na mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. But we focus on not to sin. Ngayon, pag nagkamali ka lang ng isa, feeling mo meron kang pagkakasala, you feel empty. So, malungkot ka. So, hindi ka, kumbaga, mababa, you are low in spirit kasi nga may kasalanan ka eh. Every day na meron kang pagkakasala na malungkot ka, mababa yung spirito dahil
you feel guilt. You feel guilty. Wala silang ganong at kaisipan eh. Ang kaisipan nila is more on love. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Bigyan ako ng biyaya ng Diyos. Pero tayo, nakapokus tayo sa kasalanan na hindi dapat tayo magkasala. Kaya naisip natin palagi, may pagkukulang tayo. Kaya we feel empty, hindi tayo filled, no? Hindi tayo puno ng Espiritu. Kasi may pagkukulang tayo pagkakasala. Therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Let us run with endurance and race that is set before us. So, kailangan endure natin na hindi tayo magkasala. No? Yun ang isang bagay. Kaya nafe-feel tayo na kulang tayo pag nagkakaroon tayo ng pagkakasala. Alam mo, na-late ka lang ngayon sa hapong ito. Guilty ka na. So, wala ka ng mukhang naiharap sa Diyos dahil late ka eh. So, you feel guilty. So, very low na yung spirit mo. So, wala kang may pagyayabang sa Diyos na sumusunod ako sa'yo. Pero kasi na-late ka eh. So, you feel guilty. Lalo na kung may iniwang kang kasalanan somewhere. Talagang gano'n ang mararamdaman natin. We focus on doing what is right. So, nakapokus tayo sa paggawa ng tama, ng kabutihan. So, pero pag meron kayong, kunwari, hindi tayo nagkakasala, pero hindi natin nagagawa yung tama, so, we feel guilty. So, ang kaisipan natin, may kulang sa atin. So, nagigilty tayo. Kaya kulang tayo ng Espiritu. Sila hindi nila naiisip yan. Basta, love, prosperity. Kaya napakasigla nila. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. So, kailangan nating talagang gumawa ng kabutihan. So, pag meron kang kailangan gawing kabutihan, di mo nagawa, we feel guilty. We feel empty. No? We focus on, we have a just God. Meron tayong Diyos na stricto, na matuwid. Ano ba Tagalog ng just? Ha? Tagalog ng just. Pero parang ganun eh, stricto, matuwid, ibibigay niyo yung tama, makatarungan na Diyos, parang ganun. So, yun yung pinofocus natin. Sila hindi nila pinofocus yan. So, dito sa Psalms 28, good and upright is the Lord. Therefore, He teaches sinners in the way, sabi. So, meron tayong just God. And most importantly, we focus on what the Bible teaches. So, nakapokus tayo kung tinuturo ng Biblia. So, pag meron tayong hindi natutupad dyan, we feel guilty. So, palagi tayong feel natin na palagi tayong kulang. Kaya ganun nararamdaman natin. Timothy 2:15, be diligent to present yourself, approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth, sabi niya. So, ganun yun. So, kailangan natin pag-aralan ang ating Biblia. Kailangan tama na sundin natin kung ano yung nasusulat sa Biblia. Walang labis, walang kulang. So, titingnan natin yung kanina, we focus on not to sin. We focus on doing what is right. We focus on we have a just God. And most importantly, we focus on what the Bible teaches. Or baka naman, we feel empty. Baka talagang mababa yung espiritu natin. Baka pagka nandyan tayo tuwing linggo, nakaupo lang. Para it's an obligation, magpapapresent lang tayo para makita nila na sumasampalataya tayo na hindi pala.
Kaya mababa yung espiritu natin kasi wala lang. Magpapapresent lang tayo, pero wala sa atin yung ginagawa natin. Kaya mababa yung espiritu natin. So, kailangan natin i-check yung mga pananampalataya at espiritu natin. So, this requires personal self-assessment of our faith. So, kailangan natin i-assess, no? So, kailangan natin isipin, ba't ba mababa yung espiritu ko? Baka talaga mababa dahil nga, wala na. Nandyan ka lang para magpa-present. So, can we feel gladness and excitement na katulad nila? Pwede ba yun? Meron bang way na at least we have to serve God in truth and spirit. So, hindi naman natin hinihingi na yung katulad nila na sing-ingay nila, sinsigla nila. At tinitingnan ng Diyos yung espiritu natin eh. But yung espiritu nga ba natin is masigla. Kahit hindi nakikita ng katabi mo ng kapatid natin. Kung masigla yung espiritu mo, hindi makikita yan. Ang nakakakita yan, yung ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Siya yung nakakakita. Siya yung nakakabasa. No? So, how to feel the same like them? Ano yung pwede natin gawin? So, come prepared. So, kailangan tayong preparado. So, kung magsasaba tayo ng linggo ng umaga, gabi pa lang, piniprepare mo na yung susuot mo. Anong oras ako matutulog? Anong oras ako gigising? Ire-ready mo yung sarili natin. So, we have to be prepared, no? Tingnan mo yung nangyari dun sa mga 10 virgins. Kung titingnan natin dito sa, unahin lang natin dun sa verse 1. At the time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise, sabi. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars. So naglagay pa sila sa jar, nilagyan pa nila yung mismong ilawan nila. Along with their lamps, sabi niya, the bridegroom was a long time in coming and they all became drowsy and fell asleep. So nung parating na yung groom dito sa 7, then all the virgins woke up and trimmed their lamps, sabi niya. The foolish one said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. So nawalan na sila ng fuel. Sa 9, they replied, there may not be enough for both of us, sabi niya. Instead, go to those who sell oil and buy some of yourselves, sabi niya. Tapos dito sa 10, but while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived, the virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. So nasarahan yung 5. Kasi wala silang plano, hindi sila ready. Basta lang sila nagdala ng ilawan. Yung 5, nagdala sila ng spare na fuel nila. So we have to come ready. No? Put all our burdens to God. So yung mga alalahanin natin, ibigin natin sa Panginoon. Para pag nakaupo ka dyan, nakatuon yung focus natin sa ating Diyos. So kung may dala-dala tayong kasalanan, so magiging burden talaga yan. Hindi tayo uusad, kumbaga. Hindi tayo makakaakyat kung may dala-dala kang mabigat. So talagang ibigay natin yung burden natin sa ating Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean unto your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Make your paths straight, sabi niya. Sunod, study your Bible. Parang bumalik tayo. Overcome obstacles. So make your God your top priority. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Ito, wala tayong problema dito eh. Wala tayong hinihinging material na bagay na kalabisan sa Diyos. Ang hinihingi lang natin is, sabi naman, hindi niya tayo pababayaan. So, ang
Nakapokus tayo dun sa Biblia, sa salita ng Diyos, sa aral. Doon tayo nakapokus. Kaya kung mayroon tayong kakulangan dyan, so we feel empty talaga. So para ma-overcome natin yan, talaga, i-ready natin. So, we have to seek first the kingdom of God. So, yun gawin natin. Okay, mabilis lang tayo. Conclusion. So, we serve God according to His will, while they serve God according to their will. Yun yung pagkakaiba natin sa mga denominations. We serve God according to His will. They serve God according to their will. Yun ang pagkakaiba natin. So, sila ngayon nag-design. So, napakasaya nila dahil sila yung nag-design kung paano nila gagawin. Tayo, sumusunod tayo kung ano yung kagustuhan ng Diyos. So, we can never be like the denominations. Hindi tayo magiging katulad nila kahit kailan. God made us unique from the rest. So, ginawa talaga tayong unique from the rest. God sets us apart from all the others for them to know that we only serve the one true God. And we belong to the one true church. So, yung pagkakaiba natin sa denomination. So, while we feel empty, ang tingin sa atin ng Diyos is kung sumusunod tayo, kapunuan. While they feel filled, no? Pero sa Panginoon Diyos, they are empty. So different. Kasi your ways are not your ways, sabi ng Panginoon. But can we have the same spirit as them? Yung kasiglaan. Oo. Kaya natin yun. Basta sumunod lang tayo sa Kanya. Study the Bible. Isipin natin na meron tayong just God. Isipin natin na balikan natin. So we have to come prepared. Put all the burdens to God. Study your Bible. Overcome obstacles to serve God. Make God your top priority. So pag ginawa natin yun, yung spirit natin is magiging masigla. Hindi makikita ng katabi mo yan. Hindi mo naman ipagyayabang na, I'm filled with the Spirit. Hindi. So, ang Diyos ang nakakabasa nun. Kaya nga hindi natin pwedeng husgahan ang sino man. Dahil di natin alam kung ano yung nasa sa loobin niya. Hindi natin makikita yun. So, yun lamang po. Maraming salamat. At tayo magpatuloy sa ating paglilingkod sa araw na